na itong si Sara Duterte ay nagmamakaawa at humingi ng tawad, nakukonsensya na sa mga nagawang pagnanakaw, kaya't nagawa niyang humingi ng tawad at patawarin siya. Ay isang mensahe ng kapatawaran. Huwag maging mapagpatawad, bukas palad. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito mga kaibigan, matindi ito. Sara Duterte, sa araw ng Pasko, ay humihingi ng tawad at makaawa na. Nako po, ay anong nakain ito? Mga mahal kong taga-subaybay, ito nga ba ay nakukonsensya? O may konsensya pa ba ito? Mga kaibigan, dahil sa puntong ito, ay ibabahagi ko sa inyo itong pinapahatid sa taong bayan, pinapakalat ni Sara Duterte. Muli kong inuulit, sa araw ng Pasko, ay nagmamakaawa at humihingi ng tawad itong si Sara Duterte na sana ay patawarin na siya. Hindi po ito fake news. Mga mahal kong taga-subaybay, kaya't kapag mayroon po kayong pagkakataon, ay huwag niyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan. Sapagkat hindi ko alam kung matutuwa kayo, magagalit sa mga reaksyon na ibibigay niyo po dito sa mga nabanggit ni Sara Duterte na pinapakalat at pinapahatid sa inyo, sa akin, sa taong bayan. Nako po, ay matindi ho ito. Kaya heto, hindi ko na patatagalin. Bago ko po ibahagi sa inyo, ay bumabati po ako sa inyo. Merry Christmas po sa lahat. Bashers man o hindi, sa lahat. Taos puso na bumabati po ang channel na ito ng Merry Christmas sa atin. Enjoy at pagpalain po tayo lahat. Eto na, nako, ay matindi itong banat ni Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Abay, marunong pala ito. Maganda yung mga sinasabi niya. Kahit hindi ko maintindihan, but alam ko na ang gusto niyang ipunto. Eto mga kaibigan, Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Yan po ang gustong ipahatid at dapat tayo ay sumunod kay Sara Duterte ayon sa kanya. Kailangan daw tayo ay magpatawad at bukas sa palad, mga kaibigan. Ang tanong, ito ba ay pinapatawad yun na po itong si Sara Duterte? Dito sa mga nagawa niya, mga kaibigan, diyan po sa comment section na ibukas ang inyong mga salubin. Deserve ba ni Sara Duterte dito sa mga sinasabi niya, mga mungkahi sa araw ng Pasko? Ito pa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa. Gamitin na isang halimbawa ang ating Panginoon. Natatawa lang po ako alam ko yung iba ay magagalit. Alam ko yung iba ay matatawa. Matatawa dahil kalukuhan ng mga sinasabi niya. Sabi nga, kapani-paniwala ang isang tao kapag nagpayo, nagbigay ng anumang kanyang salubin kung siya ay magiging set an example. Kung talagang nananalaytay sa kanyang mga dugo, sa kanyang pagkatao, ang mabuting pag-ugali,
Dito po ba kay Sara Duterte? Hihingin ko ang inyong panig. Ay siya po ba isang huwaran? Siya po ba ay mayroong mabuting pag-uugali? Siya po ba ay dapat paniwalaan natin dito ho sa kanyang mga sinasabi? Kayo na po ang bahala, mga kaibigan, magbigay ng anumang komento. Ito pa, mga mahal kong taga-subaybay. Lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Nako, yan po mga kaibigan. Itong pinapaabot ni Sara Duterte na kailangan ay magmahalan, kailangan ay magpatawad, kailangan ay bukas palad. Mga kaibigan. At marami pa niya mga sinabi. Nasa pagkatao ba ni Sara Duterte itong tinatawag na bukas palad? Nasa tao ba ni Sara Duterte? O nasa kanyang pagkatao ba ang sinasabi niya na kailangan magpatawad? In one word, nasa tao ba ni Sara Duterte ang mayroong magandang loob? Siya ba ay walang inaapakan tao? Siya ba ay hindi nangulimbat at nagnakaw di umano ng pera ng taong bayan? Kung lahat po yan mga kaibigan kay Sara Duterte ay wala sa kanya at malinis ang pagkatao, karapatan po natin bilang isang vice presidente na igalang siya, irespeto, paniwalaan. Kung hindi siya nasasangkot dito sa mga pagkuha ng pera ng taong bayan, kung siya ay may respeto sa ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi siya nagbabanta na papaslangin, kung hindi niya inaapak-apakan ang taong bayan, pipera ang kanyang mga tagasunod, kung lahat pong yan ay ginagawa niya at pangitan naman po, hindi po yan karespeto at hindi kapani-paniwala. Kung ang lahat ko pong nabanggit ay wala sa kanya, in one word, malinis ang kanyang pagkatao, dapat po talaga nating respeto ito. Dapat nating paniwalaan. Bakit ko po nabanggit yun? Sa puntong ito, in relation sa mga nabanggit niya po, na dapat gawin natin ito, gawin ng taong bayan, ang pagpapatawad, respeto sa kapwa at bukas palad. Nako, hindi karapat-dapat pong respeto ito, mga kaibigan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Sa madalit salita, lahat to ng mga sinasabi niya, hindi po siya deserve. At huwag gamitin niya. Huwag gamitin ang mahal na Panginoon. Dahil matagal na ho tayong pinapaikot nito, pinapaikot ang taong bayan. Nandiyan ang drama, nandiyan po nakapagtatanungin kung saan ginastos ang pera ng taong bayan, ay magagalit kapag tinatanong at magdadrama-dramahan. Parang kanya ang Republika ng Pilipinas. Lahat ito nasa kanya na mga kaibigan. Kaya dito sa tinatawag na kailangan rumispeto sa kapwa, bukas palad at magpatawad, hindi niya po deserve na sabihin niyan. At hindi po tayo deserve. Hindi dapat tayo maniwala na sumunod sa kanya. Kung gusto niya, dapat sundin siya. Dapat siya ang una magpakita sa taong bayan bilang magaling na hinalal na pangalawang Pangulo. Unahin niya ang sarili niya. Magpakita sa atin na sumunod sa rule of law. Ay hindi ho Kahit ang batas ho nito pinagtataguan Mga kaibigan, tapos ngayon, haharap sa taong bayan at ganyan
ang kanyang mga sinasabi. Sobrang plastic naman, mga kaibigan. Bagamat araw ng Pasko, nandiyan po ang ating pagpapatawad. Mga kaibigan, ba't kilabutan ka naman? Saan ka kumukuha ng iyong kapal, ng iyong pagkatao? Duterte Sara, kung ganyan ang iyong mga sinasabi. Wala sa pagkatao mo ang mga sinasabi mo na gamitin mo ang mahal na Panginoon at salitang pagpapatawad. Tinutukoy lang nito at nagpapahiwatig na itong si Sara Duterte ay nagmamakaawa at humihingi ng tawad, nakukonsensya na sa mga nagawang pagnanakaw, kaya't nagawa niyang humingi ng tawad at patawarin siya. Kayong mga kaibigan, patatawarin niyo po ba itong si Sara Duterte? Any reaction? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Please support po ang aking second YouTube channel. Nandiyan po ang link sa comment section. At please subscribe po itong aking dalawang YouTube channel. Muli po, maraming salamat. Merry Christmas. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.